14 times siya, coach, nung basic salary ko sa bangko. Hi, Laika! Hi, coach. Nice to see you again. Ano ba yung ginagawa mo before mapasukin itong Facebook advertising? Ako po ay isang banker, City Savings Bank. Actually, this is a subsidiary of Union Bank Philippines. Yung office namin is nasa Union Bank head office. Pero before that, nag-call center muna ako 1 month and hindi ko kinaya yung puyat. So sabi ko, hindi ito yung work na gusto ko. So nag-resign ako. Training lang naman siya. Hindi talaga ako umabot. Yung nagko-calls ka na. Then, nung nasa bank na ako, I started as a project associate lang. Then, after 6 months, na-promote ako as regular employee. While nasa bank ako, pinagsabay ko yung freelancing. Pandemic to 2021. Parang nag-scroll lang ako nun sa TikTok. Nakita kita, coach, nagsasayaw-sayaw. Nagpa-flashback sa akin yung my heart went, oops, parang yun yung nagpa-flashback sa akin. Nag-goosebumps ako ngayon. Naalala ko yung nakahiga lang ako. Kasi nung time na yun, coach, nag-online selling na din ako. Tapos marami akong ini-explore. So sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Kasi gusto ko talagang mag-explore and mag-earn. Yun talaga yung pinaka-goal ko. I'm actually a kid who grew up from a family of government employees. Taga-province talaga kami. Pero pumunta ako ng Manila, naglakas loob ako kasi may hinahanap ako eh. And ayokong maging government employee din at young age. Kasi nakita ko na yung trajectory ng career ko. Hindi ako basically 7 digits kung nasa government ako. Parang may hinihit kasi akong goal. That time kasi nag-enroll ako for 2 years na nun after I graduated. Gusto ko talaga mag-law school. So sabi ko, kailangan makahanap ako ng job na magfa-fund ng law school ko. Magfa-fund basically ng dream ko for myself and for my mom. Nag-work ka pa nito sa bank nung nag-enroll ka sa paid online course? Yes, coach. Yung ginawa kong diskarte noon, syempre pandemic, naka-work from home ako that time eh. So, doon ako nag-aaral, coach. Self-pacing lang. Piniplay ko lang yung video mo after 5 p.m. Yung phone lang yung ginagamit ko. Nanonood ako ng tutorials. Medyo nahihirapan pa talaga ako noon. Kasi nga, to think na nag-work ka, after noon, parang may papasok ka pa sa utak mo. Nakaka-overwhelm talaga. So, yun yung ginagawa kong diskarte. Sinagaan ko lang din after work. Before ka mag-enroll sa akin, meron ka bang knowledge or idea about freelancing? Ang alam ko lang nun, virtual assistant kasi that's the general term. They call it virtual assistant pero nalaman ko magkaiba pala sila ng Facebook ads. So, akala ko, coach, parang VA ang dating niya. During that time, coach, nag-research ako about you. Siyempre, I also did the thorough background check about you. Siyempre, nagbasa ako ng reviews about you. Coach, honestly, during that time, mababa lang yung sinasahod ko talaga. Konti lang yung ipon ko. So sabi ko, pag itataya ko to, tas hindi to mag-work, parang sayang. Kaya, ni-research muna kita and then about doon sa ano yung aaralin ko. Nag-risk lang ako. During that time na nag-enroll ako sa'yo, I think nag-sale ka nun. Tapos sabi ko, wala, baka para to sa akin kasi nga nag-sale. Tapos yun na lang talaga yung laman ng bank account ko. Tinaya ko yun, coach, na sabi ko, mag-enroll ako, bahala na. Kasi kako wala namang mawawala sa akin eh. Sabi ko, ito yung time na dapat nagre-risk ako. Kumusta yung learning experience mo? Honestly, coach, inaral ko siya ng 1 buwan eh. Iniyakan ko to, coach. Talaga, napofrustrate na ako sa sarili ko kasi nga, sabi ko parang ang bobo ko. Hindi ko siya nagigets. Pangit kasi yung approach ko sa sarili ko dun kasi hindi ako nag-actual. Kung pag pinapanood ko lang, kailangan nag-actual ka, nagda-laptop ka, sinusundan mo yung prompt. Kaya ako nahirapan. Yun yung naging challenge ko. Ang jargons kasi niya ang dami. Tapos may mga formula. Mahina ako sa math. Yung data analytical skills mo, dito talaga matitrain. How about naman dun sa Facebook group natin? Tumitingin lang ako ng mga success stories kapag nawawalan ako ng motivation. Mga siguro 2 weeks ko na siyang inaaral. Every night yun, coach siya. Tapos parang sabi ko, hindi ko na-absorb. So, ang ginagawa ko lang, pupunta ako sa Facebook group. Titingnan ko yung mga success stories. Actually, it helps a lot kasi doon ako na-motivate. Pupunta ako sa Facebook group, hindi para mag-aral. Kailangan ko ng motivation na magpatuloy siya, coach. Ayun yung sabi nila na honestly, yes, mahirap talaga sa simula. Gaano katagal, Laika, bago ka nakahanap ng client mo? After ng 1 month, coach, na finukusan ko talaga siya, nagkaroon ako ng client. Laging client ko, Chinese client. Taga Singapore sila, coach. Nahanap ko sila sa OLJ, Online Jobs PH. Para siyang agency, coach. Ang naging challenge ko lang din sa first client ko, kasi yung aking laptop pa-give up na
na coach. And then during that time, yung nag-interview kasi sa akin, blessed ako kasi Pinoy. And then yung Pinoy na yun, binigyan niya ako ng chance. Ano ba yung reason? Sabi ko yung laptop ko po kasi naglolo ko. So wala na akong pera coach pang paayos ng laptop ko. Ang nangyari nun, tinanggal talaga ako ng client after a month kasi nga dahil dun sa hindi ako nag-show up. Pero sumahod ako. Sumahod ako ng 30K. So ang ginawa ko dun sa 30K, bumili ako ng laptop kasi nga sira na yung ng laptop ko. Nagbi-blink-blink kasi siya coach. Tapos sa isang upuan, hahawak ka ng 10 ad accounts, iba-ibang niche. So yun yung naging challenge ko. After nun coach, nagkaroon ako ulit ng client, pero direct client na. So nahanap ko naman siya coach sa OLJ. Kasi yung OLJ coach talaga naman inaraw-araw ko, ikaw ba naman 20 applications. Pasa na ng pasa. Tapos iniiba-iba ko lang yung bungad ko. Experiment din ako the way how I craft my CV. Tapos tinatali ko kung sino yung mga nagre-reply doon sa CV na to. And ito, meron akong sheet nun. Parang 6 months ako nag-work sa kanya. And then after nun, ibang client na naman. Pero never ako na bakante coach. Tuloy-tuloy na yun. So, times 3 niya yung sahod ko sa bangko. I'm earning well talaga. Tapos parang na-overwhelm pa ako nun sa kinikita ko. Nag-ask ako ng sign kay Lord. Sabi ko, kung may nakita akong client na super stable, i-give up ko yung trabaho ko sa banker. Nung time na nagkaroon ako ulit ng client, yung client na to ay from Canada, direct client. Established yung business niya for 20 years na. Remotely ha. Yung mga empleyado niya ay mga Pinoy lahat. So ang ginawa niya, pina-enroll niya ako sa isang marketing course. Tinuturo doon yung affiliate marketing, yung pag-Facebook ads. More 360 media buying na siya, yung tinuturo doon. I also learn how to craft ClickFunnels, as in from the scratch, tas yung coding to Meta. Super blessed ako sa client ko na yon. Nung andun ako sa kanya, hindi siya nag-hesitate na i-enroll niya ako sa course. So, yung bayad niya doon is $10,000 US. Hindi siya talaga nag-hesitate na mag-invest sa knowledge na hindi naman siya mag-aaral, ako naman mag-aaral. Ganon kasi yung mga US clients, they are really generous, lalo na pag you give value to their business. Mag-give back din sila sa'yo. Andun ako, parang feeling ko stable na ako sa kanya, ganyan. Na-promote ako, nag-lead ako ng team as a manager. So, medyo na-overwhelmed din ako. Wala kasi akong leadership skill during that time. Hindi pa siya na-hone. So, bata-bata ko pa. And then, yung under me, mga pa-40 na nga, pa-30 plus, ganun. While dun ako sa Canadian client ko, coach, may mga pasulpot-sulpot pa akong mga short-term projects. Pagod na pagod talaga ako. Na-try ko pa yung 5, sabay-sabay. Yung health ko naman, nag-deteriorate. Hindi ko din kinaya yung pagod. Tapos hanggang sa fast forward, after nung nag-work ako sa Canadian client and nag-end ng contract ko sa kanya, nag-decide ako coach na bumalik ako sa corporate. Ang nangyari coach, nung nagbalik ako sa corporate pero not as a banker, media buy. Man, I'm actually working now and itong brand na to, I cannot disclose because I'm working currently with them. This brand is actually a big brand. I started working as an officer lang. Hindi ako na lowball coach kasi napatunayan ko coach, here sa Philippines kaya mo mag-earn ng ganong amount basta may skills ka. May nabasa kasi akong isang book. Kung gusto mong maging valuable ka sa isang company, kung gusto mong mag-earn ng malaki, aralin mo yung skills na hindi alam ng lahat, and which is yung media buy. Pag pumasok ka ng marketing department, lahat ng tao dyan kayang maging communications, kayang maging public relations, kayang mag-social media. Not all can do media buy. Kailangan mo siyang aralin talaga. It's really technical. Doon ko na-prove na in the industry, sa marketing niche, yung media buy yung highest paid na skill. This is just my observation. So moving forward, after a year of being an officer, God is really good. Na-promote ako coach into manager. I am leading the team. I am the one deciding for the team for magkano yung iba budget, ano yung media buy strategy natin for the month, for the whole year. Yung benta nakasalalay sa akin, coach. Actually, we're doing on-site ads na 360 ads yung ginagawa namin. Wow. Napunta ka sa corporate pero media buying pa rin yung ginagawa mo. Referral ba to or nakita mo na merong mga job posting? Yung HR na yung nag-message sa akin sa LinkedIn. Alam mo, coach, God is really present during that time kasi nung nag-end na yung contract ko sa Canadian client ko, as in umiyak ako kasi sabi ko, ano yung life ko. Nag-open ako ng laptop. When I check my LinkedIn, yun yung message ng
HR during that day. Nag-goosebumps ako kasi parang nag-align coach. Kasi yung office ko currently is malapit lang din siya sa law school ng Lasal. Wala pang 5 minutes yung lakad ko from my office to BGC Lasal. After work, pupunta ako nun sa office. Nag-align siya lahat coach, as in. Ikaw ba ay full-time sa corporate tapos nag-aaral ka ba? Anong ginagawa mo ngayon? Siyempre, nung officer pa lang ako sa corporate, nag-accept ako ng client coach. Alam mo, coach, ang hinawakan ko, local agency. Pero ang focus niya mga network marketers. Siguro yung mga hinahawakan kong client, 10. 10 client under that agency. Tapos yung agency na lang nagbabayad sa akin. As in, nung officer pa lang ako, coach, after my full-time job, pupunta ako sa Jayco or Starbucks, doon ako mag-work. Nung hindi pa ako naglo-law school nun. So, nung naging manager na ako, give up ko na yung client na yun. Doon na ako nag-decide. Siyempre, gumanon din yung sahod natin. So, sabi ko, Lord, ito na yung inaantay ko, yung hindi ko na kailangan mag-work ng marami pang client. Although, nung officer ako, coach, I'm earning well na. Andun ako sa stage na I want more. Kasi during that time, pinapagawa ko kasi ng bahay ng nanay ko. So, gift for my mom. Kakabili ko lang din kasi ng lupa for my mom. Tapos, nagpabahay ako. So, kailangan kong maghabol. Ang ginagawa ko ngayon, coach, full-time ako na media buy manager. And then, after that, naglo-law school ako sa gabi. And weekend, law student ako. Nag-full-time na talaga ako. Kasi, honestly, yung sahod ko, I think I was able to send it sa inyo. Isang cut-off lang yun. So, ganun siya in total. May mga naging clients kasi ako local na nagiging consultant na lang ako sa business nila. Kaya ngayon, coach, ano lang ako, full-time and then law school. Tapos, pakonti-konti, naging consultant ako. For me, mas okay itong setup na ganito kasi I have time for myself. Nakapag-travel ako. Honestly, I went to Korea last month. 1 week ako sa coach nung Holy Week. Andun ako. Pero nagpa-travel sa akin yung company. Wow. It's a travel incentive. Kasama ko din yung mga executives. So, I'm really grateful kasi ang dami din nangyari aside from the napagawa ko yung bahay for my mom. She's actually a public school teacher. Yung mga siblings ko din, lahat sila teachers. Hindi din kami nakapagpundar ng bahay, coach. Yung bahay namin is yung mga typical na bahay sa probinsya. Hindi naman garbo. So, ang ginawa ko, concrete, may pintura. Yung sala set namin hindi nakahoy. Hindi na siya Jimelina, ang tawag sa province. Binili ko na siya sa mall. Tapos, nakatawa, may Christmas tree na kami. Nung Christmas, naiyak ako. Pero grabe kasi yung nangyari sa buhay ko, coach. As in, super grateful ko. Kasi parang at least young age, hindi kasi nagsisink in lahat sa akin ng blessings. Kasi parang puro lang ako work. Hindi ko na nakikita yung progress ko na gano'n na pala. So, pag sinasabihan ako ng mga taong malalapit sa akin na sumasenso ka na, ganyan, ako parang, Hindi pa parang you can do more. For example, nag-earn ka na ng 100,000. Feeling mo okay na yun. Not until you met someone who earns 200, 300. Nalulula ka talaga. Pera pa ba to sa isang buwan? Tapos nakapunta na din ako, coach, sa office ng Meta. Na-meet ko yung manager sa Meta. Nasa conference room kami. Nakita ko yung office ni Meta. Actually, nasa BGC yung office ni Meta. Ang ganda ng office nila. Nasa penthouse ng Minargo Tower. Coach, parang nag-sink in sa akin lahat. Oh, legit pa to. Siyempre, I learned other platforms. Nung naging Facebook ads buyer, hindi ako nag-focus lang dun sa platform. Ang ginawa ko na lang parang self-taught sa platform. Like TikTok ads, Google ads, certified din ako. Kailangan mo lang siyang tiyagain na mag-exam sa platform kasi iba din pag may certificate ka. Pag nag-apply ka, mas may weight din. Nagmamatter kasi yun sa mga clients din and sa mga ina-applyan mo. Ano ba yung ginagawa ng media buyer sa online versus nung nasa corporate ka? Nung nasa online ako, coach, syempre, hawak ko yung oras ko. Simula nung nagka-time tracker na ako, yun yung lesson learned ko na next time hindi na ako magta-time tracker. To those people who don't have any idea about time tracker, yun yung pag nag-open ka ng PC mo, may nagmo-monitor na isang software, tinatrack doon yung clicks mo, tinatrack kung nagagalaw ba yung mouse mo. So, kita yung productivity mo. Difference ng nasa online ka, hawak mo yung time mo, may tulog ka na maayos kung dalawa lang yung client mo. May time freedom ka, you can go anywhere kung nasa online ka. Pag online ka din, nakapajama ka lang, kumikita ka na, habang kumakain ka, pwede kang mag-monitor ng ads. Ang difference naman sa corporate, syempre 8 to 5. Magigising ka na maaga, pero fix ang oras. Yung Facebook ads kasi, honestly, hindi mo naman siya kasi kailangan gawin ng 8 hours. Pag online ka, once you set it up, yung pag-set up 30 minutes lang. After nun, imo-monitor mo siya everyday ng 20 minutes or minsan 10 minutes lang. If nasa corporate ka, syempre may 13th month. Fix lang ang oras mo. Nakaupo ka 8 hours. Tapos,
Tapos, fast-facing. Tapos, pressure ka din. Kasi syempre, malaki din talaga yung ini-spend, lalo na pag mga big brands. But, for me, mas nag-work sa akin yung sa corporate. Kasi syempre, yung end goal ko is maging lawyer. Second year na ako ngayon. In favor siya sa akin. Para may idea lang kayo, after 1 year of working sa freelancing, I earned 6 digits na. And syempre, hindi ko na pwede i-disclose ngayon. Syempre, mas tumas dyan yung value ko. Basta mas mataas. Yeah. Compare before. 14 times siya, coach, nung basic salary ko sa bangko. Grabe, yung 14. So, ibig sabihin, like, yung sinasahod mo ng 1 month ngayon, dati ay sinasahod mo siya ng more than a year. Grabe, no? Yung dati, more than a year mo kikitain, ngayon, 1 month. And nagawa mo yung gusto mo talaga na mag-law school. For you, like, ano yung mga challenges mo pa na napagdaanan before mo marating tong 14 times ang sinasahod mo dati sa bank? Siyempre, nawalan ako ng kaibigan. Naglaylo ako sa pagsama sa kanila. Nabasa ko to ato sa Rich Dad, Poor Dad. Parang daily habits ng mga successful na tao. Isa doon is mawawalan ka ng friends. Hindi na siya part ng daily life mo. Kasi dati, marami din akong friends. Simula nung nag-Facebook ads pala ako, coach, hindi na ako nag-change ng profile picture sa Facebook. Mag-update ako per quarter. Anong ganap. Pero not totally yung buhay ko. Actually, matagal mo na nga akong coach ina-ask for an interview, pero nag-contemplate na talaga ako. So, kasi super private yung life ko for how many years eh. Pero sabi ko, may mga taong makakakita nito na magbabago din yung buhay. Sabi ko, it's the way of parang giving back sa community. And then, sa kapwa ko na nagdi-dream din na mag-earn ng mataas. Going back to the topic, yung mga struggles ko din, malayo ako sa family ko. Tapos, may times din ako na dumaan ako sa financially, naging challenging sa akin kasi na-overwhelm ako. Tapos may mga businesses ako, coach, na nag-invest ako, tapos nalugi ako. Umabot ako dun sa fear na ayoko na ulit mag-business kasi sabi ko parang hindi naman nag-work yung iba. Miniloko pa ako ng mga taong kabisnes ko, ganyan. Tapos, aside from dun, delayed gratification, parang naging challenge din siya sa akin kasi nung nagkapera ako, parang gusto ko nang bumili ng mga gusto ko. Ang tagal ko na nag-freelancing, nag-earn ako ng 6 digits, pero this year lang ako bumili ng iPhone. And that's my biggest flex ko. And nag-ipon talaga ako for my law school. Kasi sabi ko, I have bigger dreams talaga sa life. Childhood dream ko talaga yan. Gusto ko maging lawyer. If ever maging lawyer ako, gusto kong public service din, and then gusto ko explore yung field ng digital advertising. Kasi coach, nasa corporate ako ngayon, diba? Nakita ko yung mga loopholes ng mga contracts. Dito ko din kasi sa ads na malaman na sa Japan pala, bawal ka mag-ads ng ganito. Ganyan. Sa Philippines pala, allowed to. Legally. Doon ako nai-intrigue sa part na yun. 2021, nag-enroll ka sa course. Tapos, after few months, nagkaroon ka ng client. After ilang years, bumalik ka sa corporate. Tapos, na-promote ka. Pumasok ka sa law school. Yes, coach. Itong pagpasok mo sa law school, alam naman natin, hindi naman biro din ang tuition fee. Ito ba ay 100% na ikaw nagfa-fund sa sarili mo? 100% ako, coach. Kahit piso wala talagang ambag yung family ko. Paano mo nasabi na, okay, sige, kaya ko na magbayad ng tuition fee ko. Kaya ko na i-sustain yung pagpasok ko dito sa law school. Na-realize ko yun, coach, nung nagsahod ako. Nung nakabili na ako, coach, ng shampoo na hindi sachet. Tapos yung toothpaste na hindi sachet. Tapos doon na ako magbibilang kung ilan yung savings ko. Tapos doon ko nasabi na, okay, kaya ko na pala. Dati kasi takot ako ma-enroll sa law school. Sabi ko, paano pag wala na akong client? Baka tigil, ganyan. Nag-ipon din kasi ako, coach. Nag-prepare ako for my law school. Doon ko nasabi na, okay, kaya na to. Tapos nung after 1 sem, coach, nabayaran ko yung tuition ko, yung mga books ko, kasi yung mga books talaga mahal. Aside from that, syempre sa Lasal yung lifestyle. After ng class, syempre nag-SB kayo. Minsan kakain pa. Ang kain nyo, coach, hindi naman yan sa karinderya or tusok-tusok. Yung mga classmate ko sa Lasal, iba din yung lifestyle level nila. So, pag sinabing snack, talagang hahanap kayo ng resto na BGC standard. Magastos din. Sabi ko, itatry ko lang kasi 1 sem kung kayanin ko. So, after 1 sem, ang ginawa ko sa tuition fee ko, hindi ko pa nga siya kinash. Ang laki kasi ng tuition. After 2 months nung na-fully paid ko, na wala akong utang, nung nagawa ko yun, sabi ko, ay, kaya ko. Tapos, ayun, coach, dun ko na, na-realize na kaya ko. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Yung mga kapatid mo, nandun pa sa province. Lahat sila nasa province. Wala kang kasama dyan eh. Wala, coach.
Nung nalaman na ng law school ako, syempre, sobrang happy sila. Sila pa nga nag-my day sa akin eh. Ako hindi ako nag-my day, coach. So yung ate ko, siguro proud lang sila. Tapos nag-post pa. I-delete mo yung post. Sabi ko, my day mo na lang. Proud sila. Syempre, sa province girl, bihira yung nakakaaral sa ganong school. Mga lihipin mo anak ng governor, congressman, yung Yes. kilala kong nakakapag-aral dyan, coach. And what's the good thing about that is pag nakahalubilo mo sila, mas lalo kong namomotivate, okay, ako pa pala yung kulelat sa amin. Coach na sa working block ako. Yung mga classmate ko, mga working student din. Pero yung level nila coach VP, head ng firm, ganyan. Basta mga ganun yung profile nila. Tapos parang feeling mo okay ka na, you're earning well. Not until you met people Sila. nag-earn pala ng ganun. Iba din yung environment, coach. Walang laglagan eh. Kumbaga tulungan, tapos i-uplift ka. Iba pala yung ganung environment. Di ba successful yung kasama mo. Parang dream ko lang din dati na mag-aral ako sa Manila, kaya lang hindi kaya. Bicol University ako nag-graduate. Scholar ng bayan. Ano yung naging impact sa'yo ng Facebook advertising? Sobrang big impact. Ang life ko is changed 360, I would say, from fishbowl to steak. Kasi dati fishbowl lang kinakain ko, ngayon nakapag-steak na ako. As in, nakapag-travel ako abroad, nakapag-travel ako locally, napatayuan ko ng bahay yung nanay ko, nabili ko yung lupa namin, na tinatayuan ng bahay namin, which is for how many years hindi namin nabili ko cash. Hindi na kailangan mag-loan ng nanay ko sa DepEd. Marami din ako natulungan, coach, and flex ko din. I think I'm proud of myself na nagdo-donate ako sa mga batang may cancer. Every time na nag-earn ako, coach. So, nagbibigay din ako sa Bahay Aruga, sa ibang mga organizations. Consistently talaga yun, every month. Aside from me, malaki din yung naging impact sa family ko. Minsan nga yung ate ko, pag nasa-short sila, ako yung takbuhan nila honestly ngayon. Kung may kailangan, emergency, medical, ganyan. Yung mga pamangkin ko na spoiled ko sila pag umuwi ako, narigaluhan ko sila ng gusto nila, na-earn ko yung respect ng family ko. Even pag umuwi ako, titimplahan ako ng kape, ganyan. Grabe yung naging impact. Nasabi ko, okay, ganito pala. Kasi kala nila ang ginagawa ko, wala lang. May mga pamangkin din ako nag-aaral sa college, magwalang allowance. Gusto chat sa akin, na nabibigyan ko ng allowance, minsan ganyan. Tapos sa pamangkin ko din, personally, nung na-OJT siya, tulungan ko din. Yun talaga yung number one din na ginawa ko, nag-give back din ako. Kung ano yung natatanggap ko na blessing. So yung mga taong nakapalibot sa akin, coach, and even yung boyfriend ko, nagbi-business kami ngayon, nakapag-share ako ng puhunan. Sabi mo kanina kasi, di ba, yung 10,000 na in-enroll mo dito sa course. Di ba sabi mo kanina, parang savings mo yon, ipon mo yon. Pag hindi nag-work yon, sayang yung savings mo na inipon mo na ilang buwan, di ba? Okay. Minsan may inisip mo, what if hindi mo tinake risk yung pera na yon? Siguro, coach, kung hindi ako nag-risk, wala ako sa law school ngayon, and hindi ako nakapag-travel sa Korea. Siguro kung hindi ako nag-enroll, isang tuka pa din ako. Parang nabubuhay lang ako para kumain, para mag-earn, tapos ganun lang din. Wala siguro akong naging purpose. Ang dami ko kasi natulungan eh. So, na-extend ko yung blessing. Feeling ko, hindi ko yun magagawa kung hindi ako nag-take risk. Alam mo, coach, parang kaso ng loob lang din kasi yun eh. Kasi pag natakot ka, dadagain ka, wala ka ding result. Ako, coach, business-minded kasi ako. Sabi ko, itong tao na to, nagsunog to ng kilay for how many years, and ngayon, ini-impart niya yung knowledge. Yun yung babayaran ko, coach, sa course mo. Honestly, sa ibang tao, they find it mahal. Pero during that time, sabi ko, itong 10,000 na to, siguro ito yung value ng experience niya. Nag-try ako ng Meta Blueprint, i-explore ko yun. Hindi ko nga maintindihan. Partially lang. So parang sabi ko, kailangan ko talaga mag-enroll. Hindi talaga pwedeng, hindi ko ito i-take risk. So sabi ko, okay, go na to. Nakita ko kasi, coach, yung success story mo. Yun yung naging benchmark ko. Yung success story mo. Naalala ko nun, nainutang mo pa yung laptop mo, tas apartment mo green. Basta na ganun. Yes. Yan yung laptop na siligod ko yung kulay red. Yun, coach. Tapos sabi mo, parang nag-utang ka sa SSS. Sabi ko, no? Tapos may mga proof kasi, coach, pinapakita mo doon. Sabi ko, ganito yung buhay niya. Sabi ko, okay, legit to, sabi ko. Tapos ito pa, sabi ng boyfriend ko, legit ba yan? 10,000 yan, sabi niya. Pag hindi yan mag-work, masasayang yung pera mo. Ang dami pa namang scam ngayon sa online. Siyempre, coach, naniwala ako sa'yo kasi in terms of the social proof, nag-scroll ako, may students ka na real people. Di ba, nag-enroll na ako sa'yo, nag-earn na ako ng 6 digits noon. May mga nagbabash kasi sa'yo sa TikTok eh. Tapos, nagko-comment ako, sabi ko, hindi, nag-enroll ako dyan, 6 digits na ako. Alam mo, coach, after nun, ang dami nagme-message sa akin sa TikTok. Personally,
Personally, binavouch ka. Sabi ko, oo. Sabi ko, nag-enroll ako dyan. Sabi ko, it really depends on you guys naman kung you will invest or not. Pero kasi yung binabayaran nyo sa tao, yung experience niya. Ganun ako, coach. Kaya even ngayon, hindi ako nag-hesitate mag-invest sa mga course. Nag-enroll pa din ako ng mga digital marketing, kung ano pang pinag-enroll ko. Nag-invest talaga ako. Knowledge is power. Ang daming pinagdaanan, no? From May 2021, ngayon, May 2025, full-time ka sa corporate mo, pero ibang klaseng corporate, and nasa law school ka na. For sure, ngayong 2025 or sa mga susunod na taon pa na makakapanood nitong video na to, ay mako-curious, ano ba talaga yung freelancing? Ano ba yung Facebook advertising? So, meron akong generate na media buyer roadmap. Meron yung 3 videos. So, lahat ng mga kailangan nyo, ano ba yung freelancing? Kasi nga, akala ng iba, yung virtual assistant, yun na yun. So, marami pa. Bukod sa pagiging virtual assistant, kung gusto mo na mas specialize yung skill mo, yung Facebook advertising, yun yung skill ng isang media buyer. Ano yung mga kailangan mong gawin? Ano yung mga equipment na kailangan mo? Lalagay natin dito sa description ng video yung link ng media buyer roadmap. Yun ay libre, no commitment. If mapanood mo yung 3 videos, tapos masabi mo sa sarili mo na, ay, hindi naman to para sa akin, that's totally okay. Ayan, coach, sobrang grateful ko sa'yo. I think it's divine timing and align yung timeline ko sa'yo during that time. Honestly, nung time na nag-enroll ako, first coaching call, you were really strict pagdating sa class. Yung iba natatarayan sa'yo eh. Ako kasi, na-appreciate ko yon as a student. Nga naman, kung hindi ka magiging stricto, parang hindi ka ma-force to learn. Na which is, ang client, naku, may client pa nga na naninigaw eh, nagmumura. So, kung gusto mong lagi kang baby, eh, hindi ka mag-grow. So, sobrang grateful ako. The way you teach then, coach, na you introduce the rich dad, poor dad. It's really a big thing for me na nakahelp siya sa akin. Ma-build yung mindset ko. That time, hilaw na hilaw pa ako eh. So, wala pa akong alam kung ano yung ginagawa talaga ng mga rich people, mga successful people. Hanggang ngayon, dala ko pa siya. Yung mga biggest why. Pag nawawalan lang ako ng motivation, binabasa ko lang yung biggest why ko. Until now, andito pa din siya sa notebook ko. The way you teach is really effective kasi andun yung applications, andun din yung mga strategies. Overall, it's well-packed course. Honestly, coach, kahit ikaw mismo, napaka hands-on mo din talaga. Usually kasi lahat naman ng tanong mo, makukuha mo siya sa course eh. Nandun lang sa course, aralin mo lang. Ayun, thank you talaga, coach. Alam mo, pinagpipray kita, coach eh. Pag binabalikan ko yung mga taong tumulong sa akin, pinagpipray ko, coach, sabi ko sana, i-bless mo kasi, coach, dearly, Lord. Super thank you talaga, coach. As in, super thank you talaga. Yun yung maibabalik ko sa'yo eh, yung prayer. Kasi yung material, marami ka ng material na bagay. For me, powerful thing that pwede mong mai-give back sa tao na tumulong sa'yo. So ayun, thank you, coach, talaga. Super thank you. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.